Point and Grill. Halika, tikman natin. Malapit, mura at masarap. Tatlong salita na namumutawi sa bibig ng mga tao paglabas sa kainan ito. Medyo naawa ako sa kanila sa kadahilanang ni isang magandang pagpuna ay wala kang makikita sa TripAdvisor at Yelp. Yung ibang puna ay nanggaling pa sa isang tao lamang. Ang sabi kasi ng iba ay masama ang serbisyo, yung crispy pata ay sunog at mayroon pang nagsabi na hinainan sila ng panis na bulalo. Kaya naman, nandito tayo ngayon upang bigyan sila ng tapat at brutal na pagsusuri sa kanilang kainan. Halika sa Baguio! Hindi mo na kailangan lumayo. Ito ay matatagpuan lamang sa kalye ng Sesyon, Baguio, Benguet. Ito ay tapat lamang ng Viscos at katabi lang ang butika ng Curamed. Bukas sila ng alas 9 ng umaga at nagsasara naman ng alas 10 ng gabi. Heto nga at umorder kami ng baby back ribs na baboy, crispy pork pakbet, honey roasted chicken, talong at sinangag. Umabot ng 13 minuto bago ito naisilbi. Tikman na natin! Pork. Wow! Good job! Ang una ay ang baby back ribs na baboy. Ito ay may pamutat na gulay na hindi ko nagustuhan. Ngunit kainaman naman talaga dahil napakalambot ng karne at Lambot, 338. Kano liempo sa Maynila. Hindi ganito yung quality. napakalasa ng pamahid na sarsa. Lambot. Sakto ang tamis, hindi makapal ang taba. Wala yung taba niya. Mukha lang siya mataba pag tinusok. May 4 na hiwa ng karne sa bawat hain. Masarap. Ako, 5/5 yan sa akin. Ganda ng quality. Pati yung laman, lambot. Sa presyong 338, ito ay pasadong pasado. High blood ako. Nakita ko pala. Parang hindi pakbit eh. Pork talaga. Pork lechon kawali, con pakbit. Crispy ka. Ikalawa ay ang crispy pork pakbet na totoo nga sa itinawag sa putahing ito. Mas madami ang lechon kawali sa panumbas nito sa gulay. Yung lechon kawali ay malutong, sa proporsyon naman ay hindi din sobrang taba. Pati talong mapait eh. Ang hindi ko nagustuhan ay masyadong nangibabaw ang pait ng ampalaya. Pait yung ampalaya. Laban sa kabuuang lasa ng mga gulay. Pait yung ampalaya. Sa kabuuang dami naman ay sulit ito. Sa halagang 298, lechon kawali. Crispy kare-kare. ito ay pwede na. Ikatlo ay ang honey roasted chicken na parehas ang ginamit na sarsang pamahid. Ito ay nagustuhan ko naman. Malambot din, may 4 na hiwa ng manok sa bawat hain. Masarap yung sauce nila, yung barbecue sauce. Maayos ang pagkakaihaw, hindi sunog ang balat ng manok. Sa laki naman, ito ay katamtaman. Sa presyong 288, Sabi ko, 4/5/5. Ito kasi panira eh. Weird eh, makapal yung mayonnaise niya. Okay naman yung gulay, yung texture. Kaya lang yung mayonnaise na ginamit parang hindi parang alam mo yung sarap. Yung iba sarap na sarap nun. Ewan ko. Ayan. Kasama yan. Ngayon, matamis na mayonnaise eh. Ayaw. Yung parang nauuta ako na wawalan ng gana. ito ay pasado. Kapat ay ang talong na maayos din ang pagkakaihaw, hindi sunog. May katamtamang dami ng ensalada sa gilid. Sa presyong 118, ito ay pwede na. Huli ay ang sinangag na tuyo at bumagay sa masasarap at masarsang ulam, buhaghag at hindi nagmamantika. Naubos ko naman. Sa presyong 30, ito ay pasado. Sa kabuuang pagsusulit sa kanilang mga pagkain, ang pumasa sa amin ay ang honey roasted chicken, baby back ribs at sinangag. Masasabi mo na marunong talaga sila mag-ihaw pagkat walang nasunog at sadyang kalidad din ang mga ginamit na karne. Sa pangkalahatang pagsusuri sa kanilang kainan ay naniniwala ako sa pagbabago. Hindi din naman marapat na ganoon na lamang kababa ang grado nila
pagkat masarap naman. Kailangan lang nila baguhin ng bahagya ang kanilang kainan gaya ng hapagkainan at sahig. Totoo nga na malapit, mura at masarap. Babalik pa ba kami dito? Oo naman. Kakat na agad. Wala na. Talo na ibang dessert dito. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong pagsusuri at puna sa bawat bibisitahin namin ay maaari mong i-follow ang aming page at ang aming YouTube channel. Tandaan na ang bawat tao ay magkakaiba ng kagustuhan at panlasa. Maaari kayong magkomento kung iba ang pananaw ninyo sa aming mga sinabi. Maraming salamat sa suporta!